Okay, magandang gabi po sa ating lahat at pag-usapan natin itong mga nangyari sa rally kanina sa Mindiola, sa Quirino Grandstand, sa EDSA, ah, ano tawag doon? EDSA Memorial Park, doon sa EDSA Shrine. So, marami pong mga nagaganap doon, no? Isa na doon ay yung nakita natin doon si Attorney Salvador Panelo na itong si Senator hindi pala senator, ito pa lang si dating spokesperson na si Salvador Panelo, no? Attorney Panelo, yan. So siya, no, nung nakita siya ng mga dilawan eh. No, kasi bakit naman kasi ikaw nagtataka nga ako bakit si Panelo nagpunta pa doon, no? Kaya nakita siya ng mga dilawan, siya, no? At pag-usapan rin natin ang mga kaganapan doon na medyo merong nag-away doon, no? Yung mga supporters ni Bangag at yung mga Dilawan nag-away pa doon. Oh, nag-away pa yung mga kapareha ng mga ugali, no? Mga isinusuka. Ito pag-usapan din natin itong mga yan nga mga nagkainitan. Tapos kahit raw ay sinisita sila ng mga kapulisan natin, no, itong mga nagrarally ay tuloy na tuloy pa rin ang kanilang rally. Marami ang nagyayabang. 90,000 kami katao na nagrarally dito. 90,000 raw sila. Pero kung tutuusin, parang 7,000 lang, 'di ba? So nakakatawa nga itong itong rally na ito, no? Palpak yung rally na ito. At pakinggan rin natin ang mga iba't ibang mga leaders na nagsasalita patungkol po sa rally, no? At tayo ay magre-react sa mga sasabihin nila, okay? Kasi po itong rally na ito, marami po ang nagsasabi na akala ba namin na kayong mga dilawan ay marami kayo. Iyon pala ang konti ninyo, 'di ba? Hindi nga kayo naka one-fourth sa rally ng mga DDS at rally ng mga INC. Hindi kayo naka one-fourth. Nakakahiya, okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong gabi na ito. Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan, okay? Marami po ang makaalam dahil lagi kong ina-update itong ating channel natin ng mga especially itong mga audience ko dito sa Donmar TV dahil mahal ko kayong lahat. Kahit super busy ako, pero nandito po ako para i-update ko kayong lahat sa mga nangyayari kanina. Okay? At eto pa, sa mga first time lang dito sa aking channel, kung ngayon nyo lang napanood itong vlog natin, i-consider na i-subscribe itong ating channel kasi libre lang ang mag-subscribe, walang bayad yan. Okay? Updated pa kayo kapag nakasubscribe kayo sa akin. Kaya pindutin nyo yung red button na nakasabi doon subscribe, okay? Para updated na kayo. Okay, so unahin natin ito, itong video na ito. Ito yung video, ayan, yung nakaputi na nakakalo ng itim, no? Nakasombrero ng itim. Yan. Si Attorney Salvador Panelo, yan. Dating spokesperson ni former President Duterte. Nung ah, nakita siya ng mga dilawan ay siya. No, boo! Ganun ba? Siya. Ito, panoorin natin. Play. Ipinapaalala po namin ang inyong ayos na dapat ninyong tandaan. Igalang, ilantad, ibalik, ikulong at ipanalo. Kaya mag-ingay tayo laban sa korupsyon at politika. Ayan ha. Siya. Gunanon pa yung mga nagrarally doon na mga dilawan. Siya. Unang-una, ang reaction ko dito ay bakit naman kasi Attorney Salvador Panelo, bakit ka pumunta dyan? Mga dilawan yan eh. Alam mong mga dilawan yan, pumunta ka dyan.
alam ko naman, Attorney Panelo, kung gaano ka ka-passionate sa sa tingin. Itong si Panelo ha, hindi po nagpunta si Panelo diyan para sumuporta sa mga dilawan, hindi ha. Pumunta siya diyan para sumuporta sa mga sa taong bayan na grabe na po ang korupsyon at dapat na nating ihinto. Dapat na po na mag-resign si BBM. Oh. Pero anong nangyari doon? Na itong mga dilawan naman, kahit alam naman natin na dating legal counsel ito, no? Dating spokesperson ito ng administrasyon. Pero binu nila, no? Walang mga respeto. Kahit konti namang respeto kasi itong mga taong ito, dati naman itong mga opisyalis ng gobyerno, di ba? Pwede man tayong mag-criticize sa mga taong ito kung hindi niyo gusto, pero yung wala naman yung tao harap-harapan, di ba? Hindi maganda, no? Hindi maganda yung asal na ganyan. Dapat irerespeto na natin. Pangalawa, matanda ni si Atty. Panelo, di ba? So, kung ibu ninyo si Panelo, makipaglaban kayo ng patas, idebate nyo muna si Panelo kasi alam ko naman kung makipagdebate kayo kay Panelo, wala kayo sa Teka muna ha. Ayan. Okay, sorry. Yung iPad ko kasi yung ginamit kong mag-vlog Ayan. Na-outbalance yung aking iPad. Pasensya na po, okay? Pasensya na. Ayan, nahulog tayo Kasi mainit na yung talakayan natin Sino ba namang hindi mahulog, di ba? So, kung gusto nyo makipaglaban kay Panelo ng patas, makipagdebate kayo kay Panelo, wag yung makita nyo, ibunin nyo yung tao, di ba? At isa pa, hindi naman yan ang layunin nyo na pumunta kayo dyan. Pumunta kayo dyan dahil mag-rally kayo. Pumunta kayo dyan para panawagan ninyo ay mag-resign si BBM o kung ano man ang resign man si BP Sara, ang sabi nyo dyan, di ba? O bakit ang target nyo si Panelo? Halatang halata na intimidated kayo ni Panelo, di ba? So punta tayo sa next natin, no. Yan kasi Panelo, wag ka nang pumunta diyan, Panelo. Idol ka pa naman namin, no, ng mga DDS. Wag ka nang pumunta. Heto, panoorin natin itong isang video na ito raw si Aquino D. Itong si Aquino D ay very passionate. Ito si kamag-anak ito ni Chris Aquino, di ba? Ang mga Aquino. Tingnan natin ito anong klaseng balita itong ating ire-reaction. Okay, go. Libo-libo ang nagkilos protesta ngayong Bonifacio Day para kondenahin muli ang korupsyon sa gobyerno. Sentro pa rin ng demonstrasyon ang multi-billion peso flood control scandal na dawit ang ilang senador at kongresista. Sigaw ng mga ralista, sawang-sawa na kami sa baha at sa nakawan ng pera. 5 buwan na mula nung pumutok ang flood control scam, wala pa ring nakukulong na malaking tao. Puro miron lang ang naaresto doon sa sinasabi ni Ombudsman Remulla na at least 10% ng Congress ay sangkot sa anomalya sa flood control. Isa pa lang ang may kaso sa pagkakaalam natin at may warrant of arrest. Ang mga senators and congressmen na involved hanggang ngayon hindi pa rin nakukulong. Mainit. Actually, tama naman siya, di ba? Kahit nga itong mga nagrarally, iba't ibang grupo ang nagrarally DDS, Dilawan, Loyalista, pero isa pa rin ang isa pa rin ang napapansin nating lahat na wala pang nakukulong. Kung meron man, mga DSWD officials lang. O halatang halata na sa tingin ng taong bayan, propaganda lang yan. Pero gusto ng taong bayan na merong mapanagot na malaking tao, yung mga big fish, yung mga kongresista. Yun ang dapat makulong. Hindi yung mga district engineer, yung mga kontraktor,
yung mga DPWH officials. Ano yun? 'Di ba? Nakakalungkot naman yan na sila pa yung dinidihado nyo, sila yung pinagbibintangan nyo, pero ang nag-utos naman sa kanila ay mga kongresistang mga buhaya. 'Di ba? Kakahiya kayo. Play. Man ng protesta, mas kakaunti ang mga lumabas sa kalsada ngayong araw. Di tulad noong unang trillion peso march noong September 21. Unti-unti na akala nagmamayabang pa kayong marami kayo, ano lang pala, kaunti lang kayo, mga 3,000 lang pala kayo. Kita naman na hinog na nga yung galit ng mamamayan. Kumbaga ito na yung tamang panahon para pagkunutan ng noo itong mga nangyayaring korupsyon. Kung kaya't ako bilang isang kabataan nga, syempre galit na rin. Kasama natin ngayon dito sa People Power Monument si Kiko Aquino D. Bakit nyo ini-invite pa yan? Wala naman yung kredibilidad yung bata na yan. Hindi ibig sabihin na Aquino siya, i-interviewin nyo. Wala naman yung alam eh. Di ba? Ang co-convener ng Tindig Pilipinas Coalition. Hi, Thank good you very evening po, Miss much. Corina. Kiko, Hello again. nandito ka ulit Oho. sa amin. So, ano sa palagay mo? Is this something that worries you na medyo mas kaunti ang lumabas ngayon sa kalye kumpara doon sa una noong September 21? Ano po, I think we need to sit down to assess talaga kung ano po yung, even the official count ay hindi ko pa naririnig from our end. I understand that PNP has a fairly low count. The ones I've heard in backstage nasa somewhere between 30 and 50,000 kahit paano. Pero which to me is still a pretty Kapal naman ng mukha mo, Aquino D. Huwag mo nang bulahin yung sarili mo. Huwag mo nang huwag mo nang lukuhin yung sarili mo. 3,000 lang kayo, 50,000 pa yung sinabi nyo. Hello! Ay, nako. impressive number. We also heard na because it's exam season po for a lot of schools, baka that would have gotten in the way of a lot of mobilizations. But ayun po, these are all Kahit exam, pumunta kayo dyan. Kung passionate talaga kayo at talagang tama yung ipinaglaban nyo, pumunta kayo dyan. O baka wala lang talagang gustong pumunta dyan dahil alam nila na pansariling interest lang ang mga pakay nyo dyan. Huwag na tayong magbulahan. tentative assessments pa lang, yung TPM movement needs to sit down and really assess kung what we think happened today. But I think by and large, kahit na mas konti, na-achieve pa rin natin yung vibe ng September 21. No, na ako, a really great experience I had today was parang I was pulled to an interview and then I ran into my favorite college professor. I hadn't seen her in person in the longest time. I saw my classmates. Ayun, so I think that's a great thing na parang yung protesta natin, it's a place where, tama, we're here to express anger and you heard that, no? Parang as loud as ever yung chance na ikulong na yung mga kurakot. But also, parang people seeing each other for the first time. I saw a former student also who just, I don't know how long ago they came back from studying abroad, but it's a really unique experience to have protests here. And I'm glad that we're able to provide that space for May people. posibilidad kaya, Kiko, na ang tao parang medyo nahimasmasan dahil may nakita sila na 8 na mga pangalan na supposedly charged already, and these are congressmen and private contractors. Although marami nagsasabing kulang-kulang, mabagal. Pero nahimasmasan kaya ang tao? Posible po, although we'll have to look at it. And yun nga, maraming iba't ibang narratives doon, di ba? One is the exam season, posible yun. Although ako parang wala akong nakilalang pangalan naman doon sa mga naaresto na, di ba? At si Zaldi ko lang yung congressman na nakilala ko noon. So, hindi ko alam, no? So, again, at least sa organizing end, we need to sit down and assess. Pero yun, there could be many reasons, but I still think that the idea that parang walking around the crowd here and people felt safe, pero people also felt na naihayag natin na maayos yung saloobin ng taong bayan, na gusto natin ng pananagutan pero gusto rin nating kumiling pa rin sa 1987 Constitution. Ayaw po nating lumihis dun sa framework na yan. Ano sa palagay mo ang kasunod nito? I guess the Christmas season already. So, kanina kausap ko si Ginoong Tino, ang kanyang prediction ay January, February. Alam mo Corina, ang susunod nito, no, ang prediction ko, ang susunod nito, wala na, lost town na.
walang epekto ang rally nila. Kasi paano ba yan? Yung rally nila, sasabihin nilang VP Sara resign? Walang kasalanan si VP Sara dyan sa flood control anomaly. Bakit isasali nyo si VP Sara? Diba? Tingnan nyo, walang dumalo. Wala. Kaunti lang ang dumalo kasi alam nila na galit sila na bakit dinamay nyo pa si VP Sara? Diba? Mga gunggong. Ay, nako. Lalo na February 21, no? Well, February 25. Well, I think yung next big one, mahabang pag-uusap po yan. Pero again, what we saw after September 21 dahil nabitin yung taong bayan na bakit November 30 lang. And maybe that's it, no? Baka we didn't respond fast enough, no? That's another aspect to think about. Pero yun, we had a lot of these White Friday protests in the lead up to November 30. And hindi naman, it's possible na I'm hoping we have some free time sa December, pero possible kung yung panawagan is there na talagang we need to respond again to what to the people's calls, then we will set up smaller events leading up to whatever our next big rally Is is. it realistic for the President, PBBM, to be making promises, for example, na bago mag-November 30, kailangan may nakulong na o dapat may charges na? Is it really up to him? Siguro po you'd have to ask a lawyer in terms of the realism of the timetable nun. Pero ang sa akin ang nakababahala kay BBM is parang paiba-iba yung positions niya on accountability. So like ako, the case of Speaker Martin Romualdez is interesting na 2 weeks ago walang ebidensya. Last week meron. This week parang nagdadalawang isip ata yung ICI. So what's going on, right? So we hope to see some kind of consistency dito sa anti-corruption campaign, and that's a troubling signal sent from Malacanang. I see. Okay. So, hihintayin na lamang natin. Ang sinasabi mo ay magtutuloy-tuloy pa rin kayo ng konsultasyon Oho. and post-mortem. Correct, And correct. how do you see yourselves moving forward? This movement moving Well, ako, forward. I think we've worked together Alam mo, Corina, yung ginagawa ng nila, nag-iingay. Ingay lang naman yan. Hindi, totoo, hindi uusad yung mga dilawan na yan. Hindi na nga pinapaniwalaan yung mga dilawan na yan. Ito yung mga dilawan na bleeding hearts. Umiiyak kasi ito dahil talunan ito sa 2022. Oh, yan lang naman ang rally nila panggulo. 'Di ba? Ang tunay na rally sa DDS. Dahil ang DDS po, alam naman natin na ang leader ng DDS ay yun po ang tunay na nagsiservisyo sa taong bayan. Pero itong mga dilawan na ito, pansariling interest lang ito. Yung mga sinuportahan nilang mga kandidato, walang iba kundi yung mga natalo na gustong manalo again. Yun lang naman, wala tayong magbulahan dyan. Mga talunan kayo with two fairly successful rallies on our backs. Maybe successful, I'm a little premature kasi wala pa yung postmortem, but I would say from my experience walking around backstage, the show came off very well. I think it's a good group, but we're quite used to working with each other, so I don't see why we won't stay together in the next few weeks, next few months, habang tuloy pa rin po yung issue ng katiwalian. So Do you see yourselves or the organizing committees demanding for something more specific next time? that might be something to talk about kasi aaminin ko parang yung 5 points na yung 5 eyes, it's a mouthful to repeat every time we're asked what the calls of the rally are. So I think that's definitely something Tingnan nyo, ang konti-konti nyo lang dyan, Yung iba nga, umuwi na kaagad. Wala. we'll be looking into as well. Okay, maraming salamat sa inyong oras. Tindig Iba naman ang ating anuhin. Ito naman, itong nagkainitan sa rally kanina. Ito, pakinggan natin. Nagkatensyon ng ilang mga rallyista at ilang taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos sa Recto, Maynila. Live mula sa Menjola, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, pakidetalye sa amin ano ang nangyari. Just nagkainitan ang ilang rallyista at supporter ni Pangulong Bongbong Marcos sa kasagsagan ng kilos protesta ng Grupong Bayan dito sa Recto Avenue. Narito at sabay-sabay po nating panoorin ang mainit na tagpo na yan kanina.
Sabi doon ng mama, kung ayaw mong magkagulo, lumabas ka na. Akala mo naman pagmamay-ari mo yung Maynila. Akala mo naman pagmamay-ari mo yung lugar na yan. Sus, ano ba? Yan ang ugali ng mga dilawan eh. Sa Malakal silang kurakot. Oh. Lumabas ka. Lumabas ka na. O ayaw mo magkagulo, lumabas ka na. Nakasuot ng pulang t-shirt na may larawan ni PBBM ang lalaki na kinilalang si Roger Alcantara mula Bacolod City. Kinompronta at pinaalis siya ng ilang miyembro ng bayan pero tumanggi ang lalaki. Nauwi pa sa mainit na sagutan ang dalawang panig hanggang sa tuluyan ng lumayo ang Marcos supporter sa grupo ng bayan. Sa kasagsagan ng protesta kanina, sinira at pinukpok. Yan ang hindi magagawa ng DDS. Ang mga DDS, kapag magrarally kami, welcome ang lahat ng mga kulay. Sige, basta hindi lang kayo manggulo. Pero itong mga grupo ng mga dilawan, kung makakita sila ng ibang grupo na mga nagrarally, iaawayin nila. Ganyan ang ugali ninyo. Manang-mana kayo sa mga leader ninyo, mga masasama yung mga ugali. Ng grupo ang malaking effigy na may buntot ng buwaya pero may mukha ng Pangulo at Vice President Sara Duterte. Nais ng grupong bayan na bumaba sa pwesto si PBBM at Inday Sara. Bukod dyan, gusto rin umano nilang managot ang lahat ng kurakot sa gobyerno. Hindi na nagtagal ang protesta ng bayan sa rekto matapos harangin ng mga pulis. Mahigpit ang ipinapatupad na seguridad sa Menjola at mga daan sa paligid o malapit sa Malacanang habang isinasagawa ang kaliwat kanang kilos protesta ngayong linggo. Ang lalaking ito, narito panoorin naman natin, maagang nasampulan kanina ng sitahin ng mga tauhan ng Manila Police District sa kasagsagan ng kilos protesta. Dito pa rin po yan sa Recto Avenue ayon kay Police Lieutenant Marvin Flores ng MPD Station 11. May takip ang mukha at may dalang tsako ang lalaki na sinusubukan umanong humalo sa mga grupong bahagi ng protesta. Paliwanag ng lalaki, pang self-defense raw ang dala niyang tsako. Itinanggi naman ng mga rallyista na kasama nila ang lalaki na agad pinauwi ng mga pulis. Nasa 16,000 na tauhan ng PNP ang ipinakalat sa Maynila at maging dyan po sa Quezon City ngayong araw ayon sa NCRPO. Paalala po muli sa mga motorista, sarado ang Ayala Bridge. Ano ginawa ni John Vic Remulla doon? Nagpapakyut? Nakatayo lang tapos nakaganyan? Ang epal mo, sir. Pwede ka namang hindi magpakita dyan tapos mag-instruct ka lang. Di ba? Nagpapakita talaga siya. Ang epal nitong si John Vic eh. Solano, Romualdez, Arlegui, JP Laurel, Legarda Street, Castle Street, Recto Avenue at Menjola. At gaya nga sa naunang baha sa Luneta noong September 21 at Peace and Accountability Rally ng Iglesia ni Cristo nitong November 16, nilagyan muli ng barikada ang mga sinarang kalsada gamit ang razor wires, concrete barriers at container vans. Patuloy na nakabantay ang hanay ng mga pulis na may mga dalang riot shield. Bukod dyan, may suot din silang bulletproof vest at helmet. May nakahandang net din ang mga pulis bilang panangga sakaling magkagulo at may ihagis ang mga rallyista. Itinanggi naman ng kapulisan na hindi overkill ang kanilang ipinatutupad na seguridad. Ayon kay MPD spokesperson Police Major Philip Ines, ipinapakita lang daw nila ang kanilang kahandaan habang nirerespeto ang kaayusan at pagrespeto umano sa karapatan ng mga rallyista na ipahayag ang kanilang sa loobin. Just pakita ko lang sa iyo muli yung sitwasyon dito sa isang lane ng Recto Avenue kakatapos lang ng isinagawang programa ng Reforms Pilipinas at Labor Power Movement. Yan napapansin ko. Hindi pa nga umabot ng gabi. Umuwi na yung mga tao. Di ba? Halatang bayaran eh. Halatang pagkatapos na nakuha na nila yung requirement, siguro nakuha na nila yung bayad, umalis na sila. Ayan, yung natira, yung mga nanonood na lang. Yung nakita nyo dyan sa video na yan, hindi pa yan mga rallyista yan ha. Mga chismoso lang yung pumupunta dyan. Wala na, umuwi na lahat. Ang aga-aga pa, hindi pa nga umabot ng gabi.
Mga taga-support o mga supporter ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga anti-PBBM. Kanina nakita din natin dito na nakaisa sa kilos protesta ng mga grupo ang aktor na si Kiko Matos. Alam mo, just generally peaceful ang sitwasyon dito sa Recto at maging sa Menjola sa kabila ng sunod-sunod na pagsulpot ng iba't ibang grupo na nagdaos ng kilos protesta. Ayon naman yan kay NCRPO Regional Director Aberin, walang naitalang paglabag, krimen o kaguluhan simula kaninang umaga. Jess, balik sa'yo. So Gio, ibig sabihin, kadalasan yung karamihan ng mga grupo na nandyan pa ngayon sa Recto, eto na yung mga supporters ni Duterte, ano? At hindi ba sila nagpang-abot din ng ibang mga progresibong grupo kaninang umaga? Simula kaninang umaga, just kasi pasulpot-sulpot yung mga grupo, iba't ibang grupo. So after ng magdaos ng grupong bayan, ang kanilang kilos protesta, kanina mga an hour or two, nang dumating naman itong mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, there was no chance for these groups na magpang-abot. Kaya so far naging mapayapa yung sitwasyon dito sa Recto. Mahigpit yung ipinapatupad na seguridad ng mga pulis kaya hindi makadaan o makalusot, makapenetrate papunta sa direksyon ng Menjola Peace Arc itong mga grupo na tinangka o nagdaos ng kilos protesta dito sa bahagi ng Recto Avenue. Chess. Pero dyan sa mga pro-Duterte supporters na nasa likuran mo, meron pa ba silang balak na isagawang programa o maya-maya lang din baka lumisan na rin sila dyan sa Recto? Sa ngayon, so far, yung info na narinig natin is nag-disperse lang sila and monitoring na lang sa sitwasyon. No word, no confirmation at wala pa tayong impormasyon kung after here dito ba sa Recto Avenue ay pupunta ulit sila sa Luneta o makikiisa din sila dyan sa My People Power Monument. So far, nag-disperse lang muna sila o tinapos na muna nila yung programa nila dito sa Recto Avenue. Jess. Nagulat live mula Ayan ha, shout out sa mga DDS supporters dyan sa Recto na yan, no? Ingat-ingat po kayo. Okay? So, ayan, saludo po kami sa inyong pagsuporta kay Tatay Digong at sa pagkilos protesta nyo laban sa mga bangag na administrasyon. Okay, punta naman tayo dito sa next natin na patungkol dito sa konti na nga yung nagrally. Dahil confused raw. Confused raw yung nagrarally. Sige, panoorin natin ito. What's next na kaya for the trillion peso March movement pagkatapos nitong part 2 ng kanilang protesta? Kausapin natin si political analyst Lester Balmatero. Magandang gabi po sa inyo, Professor Balmatero. Good evening po, Ms. Corina. Napakabata ninyong professor. Thank you. Political analyst ba yan? Hindi naman, mukhang nagtitinda lang ng kikiam dyan sa gilid. Ilan taon na po kayo? 30 po. 30, wow. Okay. So, siya na mismo, Pinky and Willard, ang nagsabi sa akin na parang ang konti ng mga lumabas ngayon sa... nakita ko yun, noong September 21, mas marami talaga di hamak. Siguro 10 times more. Oo. Why do you think? Well, I agree, no? Kasi yung first time, I think may two things I think maraming bagay. But first, patapos na kasi yung taon kung ang mga target mo na pupunta sana yung mga estudyante, sa amin kasi sa UP, final exam ngayon final weeks. So I guess sobrang busy ng mga tao. And then yung mga tao dahil pa December na rin, so busy na rin sa kanya-kanyang trabaho. But I think yung pinaka-importante kung bakit tingin ko konti yung turnout ngayon is dahil yung mga tao ay medyo confused kung saan sila pupunta. Kasi the first Confused. Kaunti lang talaga kayo kasi wala nang gustong pumunta dyan sa rally na yan kasi ang sinisigaw nyo, Sara resign, VP Sara resign. Wala nang gustong pumunta dyan. time, September 21 kasi, sinasabi ng ating very clear na walang panawagan for resignation of President Marcos. But this time, very clear naman yung pagkakahiwalay ng dalawang grupo. The progressives are divided today. So I guess yung mga tao na dapat pupunta na walang organization, nakukonfuse sila kung saan sila ngayon pupunta. Pupunta ba sila dito sa People Power Monument or pupunta sila doon sa Luneta? Will they be asking for BBM's resignation? Pero ano yung kapalit? So I guess confused yung mga tao kung saan sila pupunta ngayon. Kaya mas konti Sa palagay nyo ba nakakadagdag sa
kalituhan ng mga tao yung ang pagpipilian lang nila is Marcos or Duterte. Yes, sobrang laki nun eh. Kasi kapag sumama sila, well, tingin kasi ng mga tao, may kasalanan or at least hindi pwedeng tanggalin sa equation si President Marcos because he signed the bill and then kakilala niyo itong mga ito, kakampi niya itong mga congressman and women na ito at taga DPWH ito. So I guess hindi natin pwedeng tanggalin completely sa equation si President Marcos, but paano kapag they ask for resignation? No? Sino naman yung kapalit? And that's Vice President Duterte because the Constitution says the Vice President. No? Kaso lang, gusto ba ng mga tao yung alternative na Vice President Duterte? Ako nang sumagot yan, gustong gusto. Yan na nga ang hinihintay ng taong bayan. Na si VP Sara na ang pumalit. Di ba? Oh, kayo lang ang mga dilawan na ayaw kay VP Sara. Oh, wag na tayong magbulahan. Mag-real talk na tayo. Kayo yung mga bleeding hearts dyan na ayaw kay VP Sara. Pero most of the Filipino people gusto na si VP Sara ang mamuno sa bansa na ito. I think yung mga sumasama ngayon, sila rin yung nananawagan para doon sa justice for extrajudicial killing. So therefore, hindi sila papayag din na magkaroon ng another Duterte administration. Therefore, kaya confused din and lalabas pa ba ako or hindi na ako lalabas? No? Kaya I think Actually, sir, kayo lang ang confused. Ang taong bayan po, yung mga DDS at yung mga taong bayan, Luzon, Visayas, Mindanao na majority, ay hindi po confused. Gusto namin ibalik ang pamumuno ng mga Duterte. Klarong-klaro yan. Real talk yan. Okay? kaya madami yung mga tao ngayon na nagstay. Bukod sa, of course, busy na rin. It's Christmas season already. In 1986, ewan ko lang kung buhay ka na noon. Okay, Di so ba? it had to take the military, yung militar, at saka si Cardinal Sin ng Simbahan Katolika na lumabas at manawagan sa mga tao. Sa ngayon, ang simbahan at ang militar ay umaalyansa pa rin sa saligang batas. Correct. Sa palagay mo ba, dapat pa rin magpatuloy ang ganitong mga protesta kahit na sumusunod pa rin tayo sa saligang batas? Medyo biased kasi ako in the sense that I'm teaching citizenship and governance. No? I always encourage people to actually participate. In fact, yung mga ganitong klase ng protesta, it actually makes our democracy more robust. No? So kung ako, hanggat hindi pa rin napapanagot yung mga corrupt officials, no, kailangan patuloy pa rin yung ganitong klase ng panawagan or kilos protesta. But with regard to military actions, no, tingin ko kasi walang appetite. Sa totoo lang, isa lang talaga ang dapat gawin ng gobyernong Marcos para matahimik na itong mga rally na ito, no? Mag-resign si BBM, ikulong si Martin Romualdez at ikulong si Zaldico. Yun lang, yung tatlo na yun. Mag-resign yung bangag, makulong yung dalawa, si Martin at si Zaldico. Yun naman ang laging hindi ko sinabing guilty na sila ha, pero ito lamang po yung sinabi ko basing on sa na-observe ko sa pulso ng taong bayan. Yun lang tatlo, mapatalsik si Marcos, makulong si Martin Romualdez at si Zaldico. Tapos, yung bansa natin, peaceful na after that. Yun, huwag na tayong magbulahan. Ayaw na ng taong bayan na makialam yung military sa ganitong mga klase ng protesta or ganitong klase ng mga action. Kaya tingin ko wala ring appetite for that. Yun lang. Are you personally going to wait for hard evidence o kumbinsido na po kayo sa ilang mga personalidad as guilty? Well, academics kasi ako, no? So kailangan ko makita, no, yung mga ebidensya na ilalabas, no. At lagi ko tinuturo sa mga estudyante ko, be critical, no. So wag lang tayong halimbawa, yung lumabas na video ni Zaldico, papaniwalaan ba natin siya kaagad, no? I'm not saying wag nating paniwalaan completely, but I'm saying be critical, no. Kung ano ba, most likely hindi yun completely 100% true. Piliin yun yung sinabi ni Zaldico. But I think may mga enough na ebidensya para ma-prosecute yung ilang mga malalaking tao. At tingin ko, pagod na rin yung taong bayan na makita na hindi mapanagot, no? Especially yung mga big fish, as they say, no? Yung mga elected officials. Anong masasabi ninyo sa obserbasyon na at his weakest daw ngayon si PBBM dahil nga dito sa flood control corruption scandal? Oh. Yes. I agree na probably this is the weakest kasi makikita mo rin yung trust rating ni President Marcos pababa ng pababa, no? Pero tingin ko
matatapos niya kasi yung 2028 niya. No? Yung kanyang term, matatapos niya yan. Pero kung anong klaseng president, yun yung magiging problema. There are some observations na kung hindi man siya mapaalis completely, no, resignation na kinocall ng ibang mga grupo, baka magkaroon ng different calls para mas maging siya, no, to some extent maging lame duck president. At kung sino man yung i-endorse niya by 2028, kiss of death yun. Hindi man nanalo yung i-endorse na by 2028. Naku, marami pa akong gustong tanungin. Pero maraming salamat sa inyong oras, political analyst, Oh, ayan ha. Yan talaga. Hindi na yan maki-question sila. Ganyan na talaga ang nila, ang naratibo ng mga dilawan. Okay? Obvious na obvious. Tayo namang mga DDS, panawagan natin, no, na matalsik na. Ato taong bayan, si BBM, si Saldico, si Martin Romualdez, tapos ang problema ng Pilipinas. Ayan, satisfied ang taong bayan. Ito, last na ating pakinggan ito. Natuloy naman ng payapa ang rally sa Luneta sa kabila ng pagtangka umano ng mga otoridad na ito ay pagbawalan. Paliwanag ng pulis, nais lang nilang siguruhing walang magiging gulo sa kilos protesta. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor. Sabotahe raw kaya hindi maayos na naganap ang tagpuan at programa ng mga rallyista sa Luneta. Itong sinabi ni Attorney Luke Espiritu ng Bukluran ng mga Manggagawang Pilipino. Ayaw kaming bigyan ng stage na May naniniwala pa dito kay Luke Espiritu? Bangag rin to mga pulis. Hindi ko alam kung bakit. Dahil ba nananawagan ang lahat ng mga grupong nagmarsya dito na pati si Marcos singilin. Sinigundahan naman ito ni Teddy Casino at sinabing matagal na silang nagpaalam. Ito yung dati pang problema ng gobyerno. Itong mga leader dito, makikita ninyo. Ito si Casino, dati ito, hinuli ito . Ito yung mga problema sa gobyerno dati, itong mga leader na ito . Na magkakasa ng kilos protesta dito sa Luneta. Pero alauna raw ng madaling araw kanina ay sinabing hindi na sila pinapayagan. Wala talagang dahilan ang mga pulis, kundi ang kanilang kapraningan sa pagpipigil na ito. Actually sir, hindi lang naman pulis ang praning. Pati rin naman kayo, Casino, praning rin kayo . Diba? Sa kabila nito, natuloy naman ang rally. Maayos, tahimik na nagtagpo sa Luneta ang mga tao bago tumungo sa People Power Monument. Nasa 1,500 ang sinasabing dumalo kasama ang anti-Marcos at anti-Duterte groups. Unang naabutan ng Billionaire News Channel bandang 6:30 ng umaga ang grupo ng PWD na naghayag din ng kanilang mga damdamin sa pagpapabaya umano ng gobyerno sa kanilang mga may kapansanan. Instead na maibigay na lang po sa mga katulad namin at nang kami naman po'y makaranas ng maayos na pamumuhay dito sa ating bansa. Bigyan lang po ng pansin yung mga katulad namin na hirap. Kayong mga PWD ba? Ayaw ko sana kayong komentaryuhan, no? Kasi unang-una mga PWD kayo, no? Pero mali naman yung panawagan nyo na parang sinasaway ninyo at kinukutsa ninyo yung Dolomite Beach. Nilinis na nga ni FPRRD yung Dolomite Beach. Anong gusto nyo? Ibalik natin yung basura doon sa sa Manila Bay? Yun ba ang gusto nyo? Mag-isip-isip naman kayo sa yung tama. O baka may leader kayong binibrainwash kayo. Kung sino man ang pasimuno dito na pati PWD ay ginamit ninyo para dito sa mga pansariling interest ninyo, ihinto nyo ito. Nakakagalit kayo . Lalo na sa trabaho. Dumayo rin ang Tambol Bayan na idinaan sa tambol at mga awitin ang kanilang protesta. Paulit-ulit na lang ang ating history. Nagtalumpati rin si May Paner o mas kilalang Juana Change na nagsabing hindi na ba tayo natuto? Si Carmi Martin naman naghayag din ng pagkadismaya sa pagbabayad nila ng maayos na tax sa kanilang pag-aartista tapos na nakawin lang pala. Nagpunta ako dito hindi po para makipag-away, but to enlighten everyone.
Ayon sa mga nakausap nating rallyista, kahit anong gawing pigil ng gobyerno, magsasagawa ng protesta ang mga Pilipinong dismayado sa pamahalaan. Paliwanag naman ng mga pulis, hindi naman daw sinabing bawal ang magrally ngayong araw na ito. Sinisiguro lamang daw nila na tahimik at walang gulo ang kilos protesta. Para sa agenda. So ayun ha, na-update ko kayo sa mga kilos protesta ngayong araw na ito. Okay? So ang tanong dito, bakit hindi po nagtagumpay ang rally ngayong araw na ito? Bakit? Ano ang dahilan? Ano sa tingin ninyo ang rason bakit hindi nagtagumpay ang rally ngayon? Palpak, kaunti lang ang pumunta. Ilagay nyo ang inyong opinion, komento, argumento sa comment section. Okay? Babasahin natin yan. Don't forget guys, i-like at saka i-share itong video na ito ha. Para guys, kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. And sa mga first time lang dito sa aking channel, kung first time nyong nanood dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo. Kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan, no? Updated ka pa sa ating mga balita. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!